next grade level o kung pupunta siya sa kolehiyo o sa trabaho, dala-dala niya ito, no? At ito ang magiging puhunan niya rin at ituturo o ia-apply sa kanyang buhay. So, tingnan natin, no? When we talk about getting ready, no, or understanding the learner's emotional growth and relationships, meron akong mga nakalagay dito, makikita nyo sa screen. Ito yung mga common na simula, no? O paano ba tayo nagre-ready? Hindi na tayo gagamit ng teorya kasi gusto kong tingnan ninyo dun sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paano ka ba nagsisimula doon sa pagbuo ng isang relasyon, no? Bilang isang guro, madali ito sa atin, no? Parang year in, year out, may mga nakikilala tayo na mga mag-aaral, nag-uumpisa tayo, usually yan, no? Parang yung pangalan mo, saan ka nakatira, sino yung magulang mo, no? Paboritong kulay. Pero dito, sa ating SEL, sinasabi natin na Uy, gawa sa building lang a ko ang ilabhan. relationship. Yung mga simpleng tanong na Dili nakalagay lang. dito, example lang to, maaaring meron pa kayong mailagay. Ito din yung magbubukas ng relasyon, no? Yung kumusta ka today, hindi mo alam kung gaano kalaki yung impact nito sa isang batang kukumustahin mo. Lalong-lalo na doon sa batang nakakaramdam ng hindi siya sigurado, no? Tandaan natin, bago sila pumasok sa classroom, iba-iba yung kanilang karanasan at fully aware tayo dyan. Madalas tayo yung extension ng bahay, no? Tayo yung sumasalo pag may hindi magandang nangyari sa loob ng bahay. Pagdating sa school, ang expectation, sana, no, hindi na tayo makadagdag doon sa emotional baggage o doon sa mga negative feelings na meron yung bata. So, mahalaga sa atin yung kumusta ka, lalong-lalo na sa aspeto ng emosyon, no? Mahalaga yan. And then, what makes you feel happy? No? Ano ba yung mga nagpapasaya sa'yo? Ano yung nagdudulot ng kasayahan sa'yo? What activities do you find enjoyable? No? Ano yung mga bagay o mga gawain na nagpapasaya sa'yo? This time, no, makikita ninyo, developmentally appropriate din yung mga questions na maaari nating ibigay. Sa ating mga nasa key stage 1, maaaring yung simpleng, ano yung paboritong ulam mo? O ano yung paborito mong pagkain? No? Malaking bagay yan sa kanila kasi yung pagtatanong yan would mean na meron kang pagkilala sa kanya at meron ka ding care. No? Meron kang, kumbaga nararamdaman niya na, ay, si teacher, naalala yung gusto niyang malaman yung paborito kong ulam. No? And it's something na siguro makakabuo ka ng magandang pag-uusap o magsisimula ka ng isang conversation na hindi niya nararamdaman na ay may sinisimulan to si teacher na dahil sa aral program. Parang hindi ganun yung intention, ano? Pero yung pagkilala kasi doon sa kanya, kahit sa mga simpleng bagay na ito, would really mean something para sa batang ito, no? And then, maaaring doon sa mga higher grade levels, what do you like best about school? Kung meron na silang karanasan sa school. Maaring ang sagot nila dito is, ayoko na nga talaga sa school eh. Napapagod na ako sa school. Ang daming ginagawa. No? Doon pa lang, isang tanong, no? Do you like best? Pero makikita mo rin, ano din yung kanyang ideya tungkol sa school. At makikita mo rin doon, ano yung impact ng mga past relationship niya doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya sa loob ng paaralan. And then, sino yung mga kaklase mo, yung pinakagusto mong kasama, no? Bakit yung pinakagusto mong kasama? Siguro malaman natin, kanino siya komportable. Sino-sino yung mga kasama niya, kalaro niya, o yung mga tao na makakapagbigay sa kanya ng encouragement. Kasi hindi mo naman gugustuhin yung bata o yung kapwa-bata mo na binubuli ka. Tama ba? So, titingnan mo, sino yung pinakagusto mo? Kasi through that person din, yung relationship building, mas madali. Kumbaga, parang merong mag-mediate sa inyo. Makikita mo agad, interesado pala sila. Halimbawa, interesado na sa games, interesado pala sila doon sa mga may mga laro sila na common, no? At makikita mo rin doon, magkakaroon ka ng ideya, ano ba yung interest din ng bata without even asking, ano ba yung mga interest mo.
talking about their feelings, ito ay para sa mga, siguro yung mga batang nasa grade 4 to grade 12, no? Kasi yung ating mga nasa key stage 1, key stage 1, maaaring yung feelings nila, may iba't ibang expression pa yung feelings nila. Emotion regulation, hindi pa siguro ganun katibay sa kanila. Kaya pagdating sa thought process, pag tinanong mo din about their feelings, simple lang din sila. Happy sila, sad sila, I feel bad today, I feel happy today, no? Yun lang yung mga common na isasagot. Pero, iba din yung tanong tungkol doon sa komportable ka ba na nag-share ng iyong nararamdaman. No? Medyo mas malalim siya in a way at applicable siya doon sa mga medyo mas matandang bata o doon sa mga nasa higher grade levels. So, pwede natin tong dagdagan. Ito lamang ay mga cue na maaari nating simulan, no, in getting ready for establishing a positive relationship, no? At remember, our target is hindi agad magturo or hindi agad ilahad. Ano yung pagkukulang mo? Bakit ka bumagsak? Bakit until now hindi ka nakakabasa, no? Kasi doon pa lang alam nila na ang kino-communicate mo sa kanila ay frustration agad. At dito sa ating aral program at dito sa SEL din natin, we want to communicate to them na kung may difficulty man, no, nandito tayo para tumulong. At yung environment ng pagtulong ay hindi ka nag-iisa, hindi lang tayong dalawa, tulong-tulong tayo kasama natin ang community. So, titingnan ko yung ating mga comments, no? Let me just read. Building positive relationship is building a conducive learning environment. Tama, no? Kahit tayo, pag may harmony, mas nakaka-function tayo. Pero pag may mga nag-aaway or may mga kaguluhan sa paligid, talagang mahirap talaga, no? And then, meron tayo ditong mga comment like sharing from Roger, Joel about kamustahan or kumustahan. Dito sabi ni Vona, before starting in aral class, I always ask them kung kumusta sila, hindi lesson agad. Tama yan. And then, confidence, yes, no, we are confident and we will be there na ready as an adult, no? Kasi we want to show them na mahalaga yung ating ginagawa para sa kanila. I would like to read a comment. Actually, it's a question pala from Ma'am Simonette Karen Kemananis. Ang tanong ko sa bata ko at the start my day, kumain ka na? Or if for the class is, kumusta kayo? Kumain ba kayo bago pumunta sa school? Nasaan ang mama mo? Sino yung kasama mo ngayon sa bahay? This is critical, lalong-lalo na sa ating stage 1, no? Maraming bata, kahit naman sa mga monitoring, no, nakikita natin na isa sa mga concerns talaga, bakit siguro hindi sila nakaka-participate, simpleng pagkain hindi talaga na-provide sa bahay nila, no? At yun yung isa sa mga reason. Definitely, kung malnourished ka, hindi ka rin makaka-function ng maayos. I agree with you, Ma'am Simonette. And also from Ma'am Cristina Amplayo, merong mga bata po talaga na they cannot express their feelings sa kanilang mga bahay. That is why po they express it in the classroom. Importante po talaga malaman ng mga well-being ng mga bata. Yes, I agree with you, Ma'am Christina, no? Yung expression nila, magugulat kayo, no? Common behavior ngayon ng bata, nag-e-express sa school, timid sa bahay. Dati kasi, ang expression ng bata, medyo merong mas kalayaan sila sa bahay. But this generation, nakakagulat kasi mas open na sila with other people na maaaring hindi nila kilala, ngayon lang nila nakita, mas open sila sa kaklase nila. And then, sayang di na isulat yung pangalan, pero sabi dito, need talaga silang kumustahin kasi merong mga bata natin na kahit sa kanilang parents, hindi sila verbal or makakapagsabi na sila. That's why we need to build emotional connections to our students because we are their second parent. Definitely, I agree with you. Not just the second parent, nagbabago din yung role natin, no, as teachers. Ang dami nating role na What is this, Zari? sinusunod o marami Zari, what is this? na sinusunod
nasuot no, sa ating mga paaralan. Sorry, what is At this? dun sa pagbabago na yun, I hope hindi tayo Is this makakaabot Tia? kasi kasama nung pag-evolve, yung hats na yun, nag-e-evolve din yung ating profession. No? Sige. Let's now move to the next slide. No? So, understanding the learner's social and emotional needs and development. So, as teachers, we need to reflect about the learner's development, cultural, social, and economic context. This is very obvious sa atin. Kapag na-receive na natin yung bata, when we are, halimbawa, class advisors tayo or subject teachers, lagi namang may ganitong pagtingin. But we really need to look into this background, lalong-lalo na para sa ating adult, sa ating mga adult learners, no? Yung economic context, well, this is given. Siguro yung isa sa mga nakikita kong may malaking impact talaga would be the cultural and social. Paano ba sila? Yung values nila? Paano ba yung manner ng pagpapalaki sa kanila? Yun bang pangarap nila? Recognize sa bahay nila? To our surprise, in one of our studies sa career guidance program, ang mga batang Pilipino takot mangarap. No? Bakit kaya sila takot mangarap? Generally, parang sinasabi nila na ang sabi naman ng nanay ko, ito yung magiging trabaho ko. No? So, yung pangangarap sa kanila ngayon, dati kasi di ba parang free yung pangangarap. Ngayon parang it's a privilege. Sana hindi ganun yung pagtingin natin sa mga ganitong aspect. And then, look into the different approaches. Tandaan natin, there is no such thing as one size fits all. Kaya nga siguro tayo may aral program ngayon because ang nangyayari is parang yung tinitailor fit natin yung bata doon sa approaches na meron tayo. Definitely, I won't blame the teachers or I won't blame the system. That's not our intention. But our intention is we really need to expand, to look into siguro yung wider horizon in terms of approaches. Kasi tandaan natin, no, kung may pagkakaiba-iba na sila in terms of their culture, their social and economic context, how they are, kumbaga, paano sila pinalaki, ano yung kanilang karanasan sa buhay, definitely different approaches din yung kinakailangan. So, in our aral program, no, in your respective schools, definitely, hindi tayo magdidictate. Dapat itong approaches ang gagamitin mo kung may difficulty sa reading. Dapat meron tayong kumbaga, malawak na pag-iisip at creativity para mas ma-address natin yung trabaho. And then, the teacher establishes strong partnership to help the learners. No? For example, yung home, other teachers, and expert. There is no such thing as buy one, take all. No? Tandaan natin yan. Kung there is no such thing as one size fits all, there is also no such thing as buy one, take all. Much as we want to do everything for our learners, but we are limited, meron lang din tayong kakayahan. So, ang kailangan natin gawin dito, establish a strong partnership sa bahay at dun sa ibang experts din. Kasi like, say for example, may mga batang may difficulty sa reading. Alam natin yon. Pero, meron ding mga bata na talagang may problema sa reading. Ibig sabihin, it can be an undiagnosed problem talaga na sabihin natin learning disability. No? At kailangan natin ng tulong para merong expert na titingin din doon. And we need to, bilang pagkilala din sa ating sarili, alam din natin hanggang saan yung ating capacity as teachers. So, even if we are experts in teaching reading, iba din naman yung pangangailangan kung talagang may disability. Baka kailangan natin ng partner na expert siya. So, yun pala, kailangan na natin i-recognize na meron tayong mga kasama na tutulong sa atin para dito. The remediation should not start sa school. The remediation, triggered by the school, pero ang start niyan, nag-uumpisa yan pa rin sa bahay. At yung bahay na
yun, pag hindi siya open dun sa idea ng remediation, in-expect natin to that there are parents na hindi i-allow, halimbawa yung after-school activity na babalik ang bata for the remediation. May mga ganyang parents. Meron ding mga bahay na hindi talaga i-recognize. Sasabihin nila na hindi na lang din sila mag-undergo ng aral program. They will just teach their children at home, pero hindi naman nila nagagawa. So, there's no such thing as buy one take all. Alam natin yan as our limitation, no? So, maliban dito sa learners' social and emotional needs and development, meron pa ba kayong gustong idagdag na dapat nating makita o ma-establish as teachers or as tutors, no, for the aral program? You may just type in your comments. Sige. Nakakatuwa, no? Yung comments ninyo, nakikita ko dito, ang dami nyo nagsasabi, agree talaga, no? Sabi ni Sir Casanor Silvada, may song po ako para sa mga bata bago kami mag-start sa klase. Ito ay ang pagbati sa kanila kung kumusta na sila at ano ang kanilang feelings din. I-share nila sa kanilang mga kaklase. Bakit yan ang kanilang feelings? Thank you very much po, no? Ma'am or Sir Casanor Saripata for that. Definitely. Gamitin natin yung creativity talaga natin para mas mabuksan natin yung kanilang isip at puso sa kanilang gagawin. Sige. Drawing dito Meron kanina dito, daw. babasahin ko lang from the comments din. May mga parents at may mga parents na hindi accepted na may disability. Totoo yan. No? It's one of our problems in the Department of Education, even in the private schools naman. At bilang magulang, mahirap naman talaga na i-accept lang yon. So siguro, isa yan sa mga magiging challenge, no? Pero yung challenge na yan, we have other experts in the school, like our guidance counselors, who can help you in explaining the needs sa ating mga nanay, sa mga tatay. And definitely, active na din yung ating referral system. If there's a need to refer the learner to an expert, maaari talaga tayong gumawa. Meron na tayong channels yan through the Bureau of Learner Support Services din and our guidance counselors in our respective schools. Ayan. So wala naman tayong, lumabas din yung concern about the learning disability among learners, no? Kaya mahirap din for the teachers. But definitely, hindi naman tayo yung expert on this, no? At kakailanganin natin ng ibang experts to diagnose. So hanggat kaya, kung may makakaya tayong pamamaraan, no? Definitely hindi lang naman ito yung training na magkakaroon tayo, lalo-lalo na sa reading, language, mathematics, and science. Kailangan talaga nating gawin yung ating best, no, to deliver those kinds of services. But we also need to know our limitations. So, tandaan natin yan. There's no such thing as one size fits for all, and there's no such thing as buy one take all, no? Medyo limited din ang ating kakayahan dyan, no? Next part, yan, establish, no? So, dun sa establish, as I mentioned, meron tayong mga pamamaraan kung paano naman i-establish. Kung nasimulan, paano ngayon i-establish. By the way, meron tayong gagamitin na napakaganda form, no? Ayan. So, mamaya ibibigay ito sa atin. Papakita ko lang, no? Para, kasi baka malibang ako, hindi ko maibigay. Meron tayong ginamit na form kung saan yung ating template na gagamitin, nakikita na natin sa ating ayan, sa screen. Okay. So by the end, siguro habang nag-discuss ako, pwede ninyong sulatan ito, no? Kasi ito din yung magiging output natin for our activity or for our after activity.
no? So, nandito yung aral learner self-skills. Kanina tinanong ko sa inyo, ano yung napapansin ninyo o evident na self-skills sa inyong learner? So, karamihan, kanina, nagpakita dyan na maraming learner, no, ang mayroong pagkilala sa sarili. Ito po ano, yung mami kong pera. Pasensya na kayo sa aking sulat. Yan. So, mamaya, habang nagdi-discuss ako, yan, susulatan nyo rin. Yan, mamaya gagawin nyo rin ito sa inyong kanya-kanyang laptops, kung naka-laptop kayo, or later, siguro, i-ready natin, no? And then, meron tayong tatlong columns, no? We have get ready, establish, and sustain. So, while we are discussing, pwede ninyo isulat na yung notes ninyo. Like, you may answer, how will you introduce the cell skill and prepare aral learners to engage with it? Sa establish naman, what activities will you use to help aral learners practice and develop the cell skill? And sa sustain, how will you maintain and reinforce the SEL skill over time? No? So yan, makikita natin yan at magagamit natin kasi this will serve as a, kumbaga, dito tayo mag-notes, dito din natin ilalagay yung palagay natin dapat na ilagay or isali natin dito, baka hindi na-mention. Mas malalim o mas mayaman yung karanasan ninyo in terms of these activities. No? And then, after yan, ito din yung babalikan natin. No? At yan yung susubukan natin na i-apply sa lunes. No? Nakakatuwa kasi hindi tayo magpapakapagod ngayon sa pakikinig dahil gagawin na natin agad ito sa lunes. No? Ayan, sige. So, continue lang tayo with establish. So, kung dito ulit, meron akong mga sa post-it na mga activities. So, we have the thumbs up, thumbs down, the emojis, the rowing a boat together in a goal, modeling or healthy expressions, and stop and go. Again, my purpose is to present to you some of the, kumbaga parang possible activities in establishing or cultivating relationship with cell. So imagine, no, dun sa first meeting ninyo or first two meetings ninyo, maaaring nagkaroon na kayo dun nung introduction, no, about yourself, no, mag-introduce na rin yung data, and then maitanong nyo na yung mga questions kanina na binanggit natin, ano. So, after nung getting ready, that's part of getting ready. Now, mas lalalim tayo. Nandun tayo ngayon doon sa establish. So, ano yung establish? Sige na, pagsulat ko na rin. Definitely, dun sa establish, nakapaloob dito yung ating mga routines. Yung ating manner ng pagtatanong at yung manner ng pag-guide natin sa kanila ng response in terms of the things na pinag-uusapan natin sa classroom Sorry, or come here. sa ating learning environment. Sorry to mami. For the Come lower here. grades, no, we have the Come thumbs here. up, thumbs down. Sabi nga natin Come here, come kanina, it would be Come here. quite difficult for them to express, no, yung kanilang sarili, Come here. yung kanilang nararamdaman. Do not At do that again, ha? open din tayo dun sa Sila na idea para na ingnan. baka isa din yun sa dahilan kung Tindog, bakit tindog, hindi tindog. siya Sarap. nakakasunod sa Sarap. lessons. Sarap No? ba? So yung thumbs up, thumbs down, this is a simple activity, no? Na Ba? i-gauge lang natin nasaan na Ba? siya. No? Say for example, kung beginning reading siya, no? Hindi Ba? mo siya agad pabasahin. Tama ba? So kung beginning reading siya, nagde-decode pa lang siya. Meron pa lang siyang mga pictures, meron pa lang siyang mga objects, Do kung that- meron do kang that object again, na ha? hawak. Basta-basta, Tatanungin ha? mo pa lang kung alam Okay, ka mami? niya yung tawag dun Sorry, sa mami. object na yun. No? So that's thumbs up, thumbs down. Doon pa lang, hindi mo siya mapipigla. Kasi, madali lang para sa kanya, developmentally yun. No? Yung thumbs up, thumbs down. Asa nga milk? And then, in terms of kung yun yung mga concepts, no, you may use that. Do not do that again, Kung ha? sa emojis naman, if the child Do you understand? may difficulty dun sa expression ng feelings, nag-uumpisa naman tayo, kaya There is a nakakatawa rin study no, yung sa- presence ng emojis. Dati kasi yung mga smiley na yan, limited lang. Write your name, Nung Zeri. panahon ko, no, alam nyo na kung ilang taon na ako, no, pero nung panahon ko, karamihan
karamihan lang dyan, puro smiley. Write your name, sad Sari. face. Yan din yung ginagamit sa classroom na kapag nagka-smiley face ka, kapag nagka-star ka, iba-iba yung level nun. Sari, So, what ano is yung target this? ng bata before? Star, no? Ngayon, meron na ding mga emojis, no? Naka-smile, may sad face, meron ding may thinking face. Di ba yung common thinking Read. face nga yan eh. Basa. Pero what I'm trying to arrive at is that we may use those emojis to elicit, Bar. no? Patanong sa kanila, ano yung kanilang nararamdaman? What is this? No? Mahalaga Bar. kasi yun. Halimbawa, even The dog. before the start of the lesson, Bar. or before the start of the session, Saan eh? malaman natin, Dog. kumusta ba siya Dog. today? Kung hindi Da. siya sumasagot dun sa kumusta ka today, pwede Da. kang gumamit ng mga Da. emojis na yan. Dog. At nakaka-surprise kasi kahit ang Bar. adults, gusto natin silang gamitin yung emojis. Diba? Pag tayo nagsisend ng mga messages, no, sa messenger, ganyan. Parang ang dali lang sa atin, halimbawa, medyo seryoso yung content, pero medyo gagawin natin siyang banayan by Zia. putting Bin. mga hearts, no, Pin. may mga smiling face Pin. na, you know, mga ganyan. So, parang same with Pin. our children or same with our learners, specifically in the remediation, baka ganito yung kailangan pag-establish Bin. sa kanila. And Bin. then, next is rowing a boat, no? So, this is actually applicable for all grades or for all levels, yung rowing a boat. Kasi, dito, nagtuturo ka na ng routines, no? Di ba when we row a boat, no, alam naman natin yan as adults, hindi ka naman mag-row ng boat na iba yung direction mo. Tama, no? So, yung rowing a boat, parang Dito ka, isa sulat lang ka dito. siyang Sulat ko pa. some sort of an activity wherein at tuturo mo sa kanila paano yung gagawin natin routines. Ito yung susundin natin. It's like rowing a boat. Kasi, papunta tayo sa together in a boat. Walang maiiwan. No? Tingnan nyo yung nasa Ayun na, naman, nasa bilabutin view, ko ka na, no? para di ka Together in a mapares sa boat. atin. Magkadugtong kasi yan. So, sa rowing a boat, we teach them the routines, and then together in a goal, tinuturo din natin sa kanila that they are part of the goal setting. No? Dapat alam ng mga learners natin ano ba yung goal. Kasi malabo para sa kanila. Say for example, kung meron ng difficulty sa reading or difficulty sa science or math, malabo sa kanila na hindi nila alam ano ba yung dapat naming ma-achieve. No? For younger kids, madali siya. Halimbawa, lalagyan mo lang siya ng parang color papunta doon sa direction ng goal. For the older children, yung goal setting dito, nag-iiba-iba kasi siya depende doon sa kanyang need or depende doon sa kanyang Sulat ka dito. pangangailangan o yung status. Kasi kung halimbawang kumpara natin yung nag-aaral program no, na nasa grade 4 at may difficulty sa reading sa nag-aaral program na nasa grade 2 na nag-fail or may difficulty sa reading, definitely magkaiba yun. Magkaiba yung goal nila. No? Mas maraming hahabulin itong nasa grade 4, lalong-lalo na kung ang kanyang level of reading ay hindi talaga developmentally based dun sa kanyang capacity. No? So, yun yung mahalaga na makita natin. And then, the modeling or the healthy expressions, tinuturo naman sa mga bata kung ano yung, kung paano siya mag-express ng kanyang saloobin. There will be times na hindi laging positive yung development. Ibig sabihin, minsan may lag. And sa atin, sa public schools, sa DepEd schools, talagang mahirap makita yung lag kasi nga we see them parang palaging in a group, no? But here in the case of the ARAL program, meron kasi tayong means para makita yung Nasa papel mo. individual performance, no? So dun sa modeling, no? Sa Ano thermos. yung dapat i-model? Yung Magpanda sa nabibigyan. thermos. And then, ano yung healthy expressions? Magbutang Kung ko sa sakaling hindi na-achieve yung goal o yung tinatawag nating target in terms of academic development. And then, lastly, we have the stop and go. The stop would mean, not, actually, hindi siya ibig sabihin na stop as stop.
actually a pause, no? There will be times in the duration of establishing or cultivating relationships that we need to pause. We need to rethink. Maaaring bumalik tayo dun sa simple as thumbs up, thumbs down, emojis, rowing a boat, and then we go, no? And then we continue, no? So that's how we establish. And one of the critical parts of this is minsan, nandun ka na, almost done ka na dun sa establishing this kind of relationship, even establishing the routines. Pero biglang magbabackslide or biglang babalik na naman siya or biglang yung bata mismo ayaw na niya. No? So what will happen to that? No? Kaya inaalagaan natin at nire-recognize natin yung pause, yung hinga. No? Maaring dun sa process, initially, we were able to establish. However, baka ma-overwhelm. No? So sa classroom din, we value yung mga pause, but not so long na pause. Kasi dun sa routines, sa goal, definitely may time element. At dun sa time element na yun, kailangan din naman natin na magpatuloy para ma-achieve natin kung ano yung tinarget natin as goal. So in cultivating relationship, lagi nating titingnan when we are the teacher or the tutor in the aral program giving remediation, we are also undergoing and overcoming. Kasama tayo doon. Ano yung ina-undergo natin, no? Kapag pipikit kayo ngayon at titingnan ninyo, ano ba yung undergoing and overcoming? Anong symbol nito? Ang symbol nito, yung parang curve line lang. Undergoing and overcoming. Undergoing and overcoming, no? Little by little. So, ano ito? Ano yung mahalaga dito sa cultivating relationship? Communicating the need for remediation. We need to inform our learners bakit kailangan nating gawin ito. No? Ihaharap natin talaga sila, pag-uusapan natin ito. Kahit sa no? We can use simple terminologies, not necessarily remediation. Pwede natin siyang i-package na kailangan natin